Hello everyone! And day in my life is Girl Madel Vlog as a small content creator at age of 30. Mapapasabi ka talaga ng I for the go! For today's video nga po ay pumunta nga po kami dito sa aking auntie. Binisita nga po namin siya dahil nga po sa tagal na nga rin pong hindi po namin siya nakikita or nabibisita. Kaya nagkataon nga po na nauwi nga po ako dito sa Pangasinan, kaya syempre binisita ko na nga rin pong itong aming auntie. Sa edad nga po niyang 87 ay napakalakas pa nga niya. Konting kwentuhan nga lang po kami dito ng aking auntie ay pupunta na nga din po kami pala ng SM. So ayan, binisita po namin yung aming auntie. Ayan si auntie. Si Auntie Noemi. Si tatay. At si nanay. Oh, hi auntie, si Auntie Noemi. Ito yung auntie po namin. Ayan. Binisita po namin siya. So tapos na nga po kami bumisita sa kanya. Ay pupunta na po kami sa bayan. Bye ante! Ante, ingat kayo. Thank you. Ayan guys, punta na po kami ng bayan. Guys, abangan nyo po yung pagpunta po namin ng bayan dahil nga si nanay, sasamahan ko na naman po siya. Kuha ng birth certificate ng aking kapatid. Kung napanood nyo po nung nakaraan na sinamahan ko ulit si nanay pumunta doon sa SM. Kumuha siya ng birth certificate ni di mo na itugot yung tarapal na pa lang. kapatid ko si Mark Joseph. Tuluyan na nga lang po kami nagpaalam kay auntie at may iiwan na nga po siya dyan sa silong ng mangga at may kasama naman po siya dyan. Bali itong kulong-kulong lang po ni tatay naman ang aming gamit na papunta nga po pala ng SM. Ma-share ko lang sa inyo, nung nagkita nga po pala kami ng aking auntie ay talaga nanibago talaga ako sa kanyang itsura, sa kanyang tanda kasi nga po matanda na at ilang taon na rin po na hindi po kami nagkita ng aking auntie. Simula kasi nung nakapag-asawa ako, nakapag-abroad ako at nang nauwi na nga po ako dito sa Pilipinas at sa 4 na taon na mahigit na pag-a-abroad ko ay talagang ngayon lang po kami ulit nagkita itong aking auntie. Nung last nga po kaming nagkita itong aming auntie ay talagang napakasigla pa nga po niya at nakakalakad pa rin po Pero siya. Hanggang naman ngayon ay napakasigla pa rin pa nga po niya kahit ganun na nga po ang kanyang edad. Lalo na ay hindi pa nga po siya ulyani. Sobrang lakas pa rin po niya hanggang ngayon kaya believe nga po ako sa aking auntie na ito. Salamat na rin sa Diyos dahil nga po hindi niya nga po pinapabayaan ang aking mga mahal sa buhay. Lalo nga po itong auntie ko at itong mga magulang ko. Bless mo pa po kami Lord at bigyan mo po kami ng magandang kalusugan ng aming mga pangangatawan. At lagi nyo rin po kaming gabayan sa araw-araw. Sobrang init, hindi nga po ako nagdala ng jacket kasi nga po yung jacket ko, nawalanan po kasi kami kahapon ng ulan doon sa daan. Kaya sobrang init guys, buti pa si tatay naka-jacket. Ayan, si tatay naka-jacket pero ako hindi. Iitim na naman ako dito. Lumupin ka naka-jacket ko tayo. Kasi hindi mo lumupin natin. Aray ka sleeping mount. What? Nabalat ko na yung ring mo. Fast forward na nga tayo ay pinak na nga po ni tatay itong kulong-kulong niya dito sa tapat ng Yupang. Habang nga po kami ay naglalakad ay napansin nga po ni nanay yung nunal sa aking likod. Nagulat nga siya dahil nga po napakalaki na nga daw po ang aking nunal sa aking likod. Kaya nang hinawakan nga po niya ay talagang nasaktan nga po ako at napaaray nga po ako. Naniniwala po ba kayo sa mga kasabihan kapag may nunal nga daw po ang inyong mga likod ay mga tamad daw po kayo? Sasamahan na naman si nanay. Kukunin po yung birth certificate ng aking kapatid. So sinamahan ko na nga po siya. Total nandito na naman ako sa Pangasinan. Kaya sasamahan ko ulit si Modra na kukuha ng birth certificate. So napanood nyo po last week, 2 weeks ago, na kumuha po kami ng birth certificate ng kapatid ko. So ngayon, tapos na po yung 15 days na paghihintay namin, kaya kukunin na po namin yung birth certificate, i-receive na po namin. Bale kasama na po namin si tatay ngayon. Yan si tatay. Ito si nanay. Doon sa SM store ulit. Tanaw na po namin ang SM store. Kung naalala nyo guys, di ba last 2 weeks, galing na naman po kami dito sa customer service. Dito po kami pumunta last time. Ayan, customer service. Kunin na po namin yung birth certificate.
Kinuha ko na nga lang po itong resibo at ako na nga po ang magki-claim doon sa cashier. After 15 days nga po na paghihintay po namin para naman po sa ganun ay maklaim na nga po namin ito. Birth certificate ng aking kapatid dahil nga po ay kailangan na daw po ito kapag mag-graduate po siya. Kung naalala nyo nga po noong unang punta po namin dito si nanay. Tapos na po kami mag-picture dito guys. Oh, may sumunod na Amerikano. Afam. O diba? Pero hindi naman po ako kinikilig sa Afam kasi nga po may edad na. O, diba? At nakakita nga po pala kami ng AFAM doon. Kaso nga lang, hindi naman talaga ako kinilig doon. Dahil nga po may kasama po siyang Pilipina. O, diba? Kahit wala naman po siyang kasamang Pilipina, ay hindi po talaga ako kinikilig sa mga ganyang bagay. Habang inaantay ko nga po yung birth certificate, ay nagpasensyo nga po muna ako dyan. Maraming tao nga po dyan at maraming nakakita nga po sa akin ay dinedma ko na nga lang. Basta masaya nga po ako sa aking ginagawa. Nakuha na nga po namin yung birth certificate ng aking kapatid. Kaya check ko nga po muna bago nga po kami pupunta doon para may paayos yung mata ni tatay. Pinacheck ko nga muna kay nanay yung birth certificate bago nga po kami aalis. Ang pagkaalam ni nanay ay napalitan na nga po ng spelling ng kanyang apelyido ng aking kapatid. Pero nang nakita niya ay ganun pa rin. Kaya sabi ko kay nanay kung ano nga po yung spelling na narehistro na doon sa birth certificate ng aking kapatid ay ganun talaga ang lalabas. Ang apelyido po kasi namin ay Orbilio. Ganito po kasi ang spelling ng Orbilio po namin, O-R-B-I-L-L-O. Pero ang narehistro po ng doktor na nagpaanak kay nanay, ay wrong spelling nga po yung kanyang Orbilio. Imbis na I po yung ilagay niya doon sa Orbilio, ang inilagay po ng nagpaanak kay nanay ay letter E. Kaya mali po yung spelling ng apelyido ng aking kapatid. Kaya nagtanong nga po ako doon sa cashier kanina kung pwede nga po palitan yung spelling ng apelyido ng kapatid ko, ay pwede na naman daw po. Kaso nga lang ay hindi po namin alam kung magkano po ang bayad bawat isang letra. At kung may idea po kayo about sa ganitong issue, pwede naman po kayo mag-comment kung magkano po yung magagastos mo. Papalit ka po ng letra ng inyong pangalan or magpapalit ka ng apelyido. Uy, magpapalit agad ng apelyido? Second naman na pinuntahan po nga namin, ito nga po si tatay ay medyo malabo na nga raw po yung kanyang isang mata. Pag ano po ba dito, may free check-up siya? Yes po. Magkano naman po pag with salamin? Yung pinaka-mura? 795 po yung starting level sa left. 700. So, depende na lang din po sa left side. Agad check up mo rin ba? Check up. Opo, free check. Eh baka kung ano yung problem yung mata mo. Matay kami may sa napilingan lang. Medyo... Naintindahan mo ko Ilocano? Depende sir, mayroon tayong 795 po. Tapos depende na lang din sa left side papalaki. Ayun na lang. Anton? Try ko. 1299 ay 1795. Eh dito sa ano? Matatapamitin tara sa kanila katigrado na. Tapos wala. Check up na? Adda. Ilang beses niya nga po sinabi sa akin na malabo na nga raw po ang kanyang mata. Ewan ko kung napuhingan nga lang daw po yan kasi nga po nung pumunta nga daw kami ng bayan ay napuhingan nga daw po sa daan. Dinedma nga daw po ni tatay yon dahil nga po sa mga araw na lumipas ay talagang lumabo na nga daw po ang kanyang mata. Pag tinakpan daw po niya yung isang kanyang mata ay ang naaninag na nga lang daw po niya ay parang may usok doon sa loob. Kaya naisip ko na ipasalamin ko na nga lang po ang kanyang mata para naman sa ganun ay hindi naman po siya kawawa. Ito po yung kanila. Ano po yung, baka gusto niyo mag-avail ng second pair, ma'am, 399. 399. 99 yung pangalawa. Either kay sir din or kay mother naman. Pwedeng tag-iba. Pwedeng dalawa naman kay sir. Tinanong ko kung sino nag-assist. Ang sabi, yung Midget pang malayo, pero walang linya. Yung kay ma'am, may markings. Yung progressive, kung sakaling applicable sa kanila, walang linya. Pero mag-add kayo ng 998 kung clear yung lens. Meron din kasi yung nagda-dark. Nakapili na nga si tatay ng kanyang ipapasalamin sa kanyang mata ay nag-fill up na nga rin po ako ng form para sa kanya. Pagpasensyahan nyo na po at medyo malabo nga po itong kuha ng aking nanay dahil nga po nahawakan nga po niya yung mismong camera itong iPhone ko. Kaya sa mga part na to ay pinagpirma ko na nga po si tatay para mabilis na nga po ang proseso ng kanyang papel. Guys, happy ka na tayo? Happy. Magkakasalamin na si tatay. Dahil kasi po yung isang mata niya, medyo malabo ba? Ayan, medyo malabo. Malabo yung mata. Kaya kahit papano, papasalaminan po natin yung kanyang mata. Para hindi naman kawawa.
Habang nga po inaanday po namin na matawag yung pangalan ng aking tatay, ay tignan nyo naman po dito si nanay ay nagsusukot nga din po ng salamin ng kanyang mata. Kaya sabi ko nga po kay nanay ay tigilan na nga po niyang magsuot-suot or mag-try ng mga salamin dahil nga po si nanay ay dalawa na nga po yung salamin ng kanyang mga mata. Hindi naman po kamahalan itong kinuha po namin na salamin sa mata ng aking tatay. Ang importante nga po ay may maisuot nga po si tatay para naman sa ganon ay hindi na nga po lumalabo yung isa niyang mga mata. Sa isang oras nga pong mahigit na paghihintay po namin na matawag po yung pangalan ng aking tatay, ay nakita ko nga po itong halaman na napaka-cute nga. Nakalimutan ko nga po kung anong halaman na ito. Paki-comment naman dyan sa baba. Pero ang pagkakaalam ko ay cactus. Tama po ba? Finally, si tatay na nga po yung sumunod at chinek up na nga po yung kanyang mga mata. Syempre, habang nga po pinapanood ko na chinecheck nga po yung kanyang mga mata, ay talagang natutuwa nga po Kahit ako. Kahit papaano nga po ay mapapasalaminan po natin yung kanyang mata. Dahil mabait at masipag naman po ito si tatay, kaya deserve nga po niyang mapasalaminan po ang kanyang mga mata. Uy, sana all mabait, Charis. At hanggang nga po dito sa check up ng kanyang mga mata, ay talagang sinamahan ko nga po si tatay at talagang hindi ko nga po siya iniiwan. Para naman sa ganon, kung may tatanong nga po yung doktor sa kanya na hindi niya nga po masagot, ay ako nga po yung pagtatanungan ng doktor. Pwede ka pumuwi. Nagkomedyante naman po ito si tatay. Pinapili na nga po dito si tatay kung ano nga po yung box ang kanyang gusto. Kaya sabi ko, mas maganda na nga po itong light blue. Kasi wala na mga pong ibang pagpipilian kundi yung 3 peraso nga lang yun. Tapos yung ibang klase nga po ay hindi na nga po yun free. Kaya kung gusto nyo nga rin pong magpagawa ng salamin ng inyong mga mata, ay dito lang naman po sa SM ng Ordaneta. Dito nyo lang matatagpuan sa first floor. Yung salamin niya. Lumabas muna siya ng saglit. Ipaprank natin. Tatawagin ko yung pangalan niya. Ano siya guys? Laudencio! Guys, tumayin sa tatay. Ganyan. Orbilio! Guys, hindi niya narinig. Hindi nga narinig ni tatay yung mga prank ko sa kanya. Kaya after 2 minutes nga po ay talagang tinawag na nga po pala ang pangalan ng aking tatay. Kaya hindi na nga po siya naniniwala nung sinabi ko nga pong tinawag na nga po ang kanyang pangalan. Kung akala namin nung tinawag nga po yung pangalan ng aking tatay ay tapos na nga po yung salamin niya. Kaso nga lang, kaya naman pala tinawag yung pangalan niya ay magbabayad nga lang daw po muna siya sa cashier. Kaya after a while na paghihintay po namin ay ito na nga po si nanay, napagod na nga po sa kakalakad. Kaya napaupo na nga muna si nanay dito sa may hagdanan dahil nga po 20 minutes pa nga daw po bago nga po namin makuha yung salamin ni tatay. After 20 minutes, kaya eto na, tan tanananan, tanan, ay for the go. Finally, tapos na nga po yung salamin ni tatay at makakauwi na nga po kami dahil nga po 2 oras nga po kami naghintay dahil lang sa salamin ni tatay. Tsaka lang talaga sa paghihintay, kapag nagpasalamin ka nga po dito sa SM, pera na lang po kung marami po talaga silang customer dito dahil nga po nung pumunta po talaga kami sa mga araw na to ay sobrang dami nga po ng tao. Iyo. Iniingay. Guys, sabi ni tatay, thank you, EO, EI. Tumawa po yung mga kasama namin doon sa loob. So, ayan guys, nakapasalamin na si tatay dito na po sa SM ng EO. Ayan, napaka ano po yung gawa nila. Maganda? Suot-suot na ni tatay, guys. Pauwi na nga po kami sa mga oras na to ay naalala ko nga po yung mga anak ko kaya pumunta na nga muna ako dito sa McDo. Bibili nga po pala ako ng french fries with McFloat. Combo na po yun, nasa 130 pesos nga po. Naubusan nga po sila sa worth 100 pesos na combo kaya ang kinuha ko na nga lang po ay medium. 2 order nga lang po ang aking binili dahil nga po si nanay at si tatay. Tinanong ko nga po kung gusto nga nila, ang sabi nila ay hindi na nga daw. Ang gusto nga daw po nila sana ay mainit na kape kaso nga lang po wala naman po silang mainit na kape dito sa McDo. Inaalok ko na nga rin po yung iced coffee kaso nga lang gusto nga daw po nila ng hot coffee. Dahil si nanay nilalamig nga daw po siya dahil nga po sa 2 oras na mahigit nga po namin dito sa SM. Nakalabas na nga po kami ng SM at nakuha ko na nga rin po yung 2 order ko para sa aking mga anak. Pero nung nasa daan po kami ay tignan nyo naman si nanay ay kumakain na nga. Tinanong ko kasi si nanay kanina kung gusto niya nga rin po ang fries tsaka McFloat. Ang sabi niya ay wag na. Pero nung nakalabas na nga po kami ng SM ay tinira na nga po niyang kainin yung french fries ng aking anak.
Kaya hinayaan ko na nga lang si nanay na kumain ng french fries at syempre nakikain na nga rin ako. Pauwi na nga po kami sa mga part na to kaya nadaanan nga po namin yung mga bilihan ng mga murang chocolate. Kaya nagtingin na nga lang po ako baka sakaling may magustuhan nga po ako. Ang mura nga po itong choco cookies nila, nasa 4 po ang isang daan. Pero hindi na nga po ako kumuha dahil naalala ko nga po nung nag-order nga po ako sa TikTok ng ganito ay masarap nga din po siya kaso nga lang hindi po nagustuhan ng aking mga anak. At ito nga po yung pinakagusto ko talaga sa lahat na nakita ko dito sa loob na ito ay itong pipiro. 300 nga po itong pepero nila kaya kumuha na nga po ako ng iba't ibang klase ng pepero. May mga Hershey's nga po sila dito, pepero, Toblerone, may mga KitKat, M&M, Kisses at mga at syempre meron din po silang mga sneakers, ganon. Marami pang iba. Hindi lang po yun sa lahat ng mga nabanggit. Bibili nga po sana ako ng KitKat at Toblerone dahil nga po ito po talaga yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga chocolate. Kaso naisip ko ay nagwo-workout nga po pala ako ng every morning tapos may diet pa ako, diba? Kaya tiis-tiis muna ako sa mga ganitong bagay or pagkain. Pwede naman po tayong kumain ng mga chocolate kahit nagda-diet po tayo basta konti pero lang. Sa akin since nag-workout po kasi ako at nag-diet po ako ay iniwasan ko na nga po yung mga matatamis. Kaya naman po ako napasugod dito dahil nga po sa mga anak ko ay bibilhan ko nga po sila ng mga chocolate nila. Bali may mga ramen na nga din po sila dito na maaanghang lalo na nga po yung mga nagbabiral na mga ramen. Bibili na nga rin po sana ako ng ramen kaso nga lang sobrang anghang tapos maalat pa ay naku masisira po talaga ang ating mga atay dyan. Kaya ito na nga lang po ang aking kinuha mga biscuits, mga si nanay naman ay pinakuha ko na nga lang po ng kanyang biscuits kaso nga lang ang pinili niya nga po ay itong coconut. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Thank you for watching and thank you for always supporting me. God bless everyone!